Ang likaw na kaluluwa. Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Luzon, may isang matandang alamat tungkol sa isang ligaw na kaluluwa na hindi matahimik. Ayon sa matatanda, tuwing kabilugan ng buwan, isang malamig na simoy ng hangin ang bumabalot sa baryo, kasabay na may hinang pag-iyak na nagmumula sa kagubatan. Si Lolo Berto, ang pinakamatandang residente sa baryo, ang madalas na nagkikwento tungkol sa kaluluwang ito. Ayon sa kanya, ito ay si Elena, isang dalagang nawala mahigit 100 taon na ang nakalilipas. Ang trahedya ni Elena. Si Elena ay isang napakagandang dalaga na nakatakdang ipakasal kay Antonio, ang anak ng pinakamayamang pamilya sa baryo. Ngunit hindi siya masaya sa kasunduang ito, sapagkat ang kanyang puso ay para sa isang simpleng magsasaka na nagngangalang Tomas. Dahil hindi kayang salungatin ang kagustuhan ng kanyang pamilya, nagpasya siyang tumakas kasama si Tomas isang gabi bago ang kasal. Ngunit bago pa sila makalayo, nahuli sila ng ama ni Elena kasama ang kanyang mga tauhan. Sa matinding galit, ipinag-utos ng kanyang ama na itali si Tomas at bugbugin hanggang sa mawalan ito ng malay. Habang si Elena naman ay ipinakulong sa kanilang bahay. Sa matinding dalamhati, nagdesisyon si Elena na wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin sa may kagubatan. Simula noon, naging bahagi na siya ng alamat ng baryo. Isang kaluluwang hindi matahimik, patuloy na naghahanap ng kanyang minamahal. Lumipas ang maraming taon, ngunit ang kwento tungkol kay Elena ay hindi nawala. Marami ng residente ang nagsabi na nakita sila ng isang babaeng nakaputi sa kagubatan, lumulutang at umiiyak. May ilan pang nagsabing naririnig nilang may bumubulong sa kanyang pangalan kapag dumadaan sila sa lugar kung saan siya namatay. Isang araw, isang binatang nagngangalang Marco ang bumisita sa baryo. Isa siyang mananaliksik na mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Sa kanyang pag-iimbestiga, nalaman niyang maraming nawawalang mga nalakbay sa kagubatan at pinaghihinalaang may kaugnayan ito sa ligaw na kaluluwa ni Elena. Hindi siya natinag sa takot at nagdesisyong mag-isa niyang hanapin ang lugar kung saan sinasabi nagpapakita ang kaluluwa. Sa kanyang paglalakad sa kagubatan, napansin niyang lumalakas ang malamig na hangin at may mahihinang tinig siyang naririnig. Tomas! Tomas! Napatingin siya sa paligid ngunit walang tao. Patuloy siyang naglakad hanggang sa marating niya ang gilid ng bangin. Doon sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang aninong nakaputi. Si Elena. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit biglang humarap ang kaluluwa sa kanya. Nanlilisik ang mga mata, tila puno ng hinanakit. Ikaw ba si Tomas? Ikaw ba ang bumalik para sunduin ako? Tanong ng kaluluwa. Sa takot at pagkagulat, hindi nakapagsalita si Marco. Lumapit ng dahan-dahan ng kaluluwa at itinuro ang bangin. Hahanapin mo pa ako tulad ng paghanap ko sa kanya? Dahil sa matinding takot, umatras si Marco. Ngunit nadulas siya sa batuhan. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nang sumunod na araw, natagpuan ang kanyang katawan sa ilalim ng bangin. Walang malay, ngunit buhay. Sa kanyang paggising, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Elena. Walang sino man ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari sa kanya ng gabing iyon. Ngunit mula noon, wala nang sino mang naglakas loob na pumunta sa lugar na iyon. Dahil alam nilang ang ligaw na kaluluwa ni Elena ay patuloy pa rin naghahanap, hindi kay Tomas, kundi ng isang bagong kaluluwang makakasama niya sa kawalang hanggan. Wakas.